Matawag sa'yo kang mabuntag. So, yagi, overtime, ang ba to? Okay? Ano ang Biblia? In the book of John, chapter number 1, verse 35 down to verse number 43. Juan, kapitulo 1, versikulo 35, hangtod sa 43. Munaan na ka, tayo kong tindog, and then share sa uban ang atong Biblia. Ato ang tunan, Juan, kapitulo 1, 35 down to verse 43. While waiting sa uban, kananta manindo, please stand and try to be a blessing karon nga igsuon nga buntag. Okay? Chapter 1, verse number 35 down to verse number 43 sa atong Biblia. Amen. Kung naa na, say amen. Okay, share with those people around you. Una nakit ang Biblia. John chapter 1, verse 35 down to verse number 43. Okay, basahan ko responsibly, and as you read, try to understand, try to meditate the Word of God, karon igsuon nga buntag. 35 down to verse number 43. Ako ang 35 kamo sa 36. So, ano so forth na? Verse number 43, sabay tayo basa tanan. Okay, 35, the Bible says, again, the next day, after John stood and two of his disciples, verse 36 na mo. Verse 37, and the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Verse 38, Then Jesus turned and saw them coming, and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? 39, he said unto them, come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. Verse 40, One of the two which heard God speak and followed him was Andrew, son of Simon's brother. verse number 41, and he first find his own brother Simon, and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. Verse 42, And they brought him to Jesus, and when Jesus saw him, he said, Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation untold. verse 43, try to start, begin. The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and said unto him, follow me. Mag-aw po tayo, let's pray. Lord, once again, thank you for your goodness, Lord. Salamat kayo sa mga kaayo, sa among pinagbuhat, Lord God. Thank you for this morning. Nakalirugad, nagatigong, tuon ako sa mong pulong. Lord, nagdagi ang unang kasing-kasing. Holy Spirit, speak to us. Lord, kung may mga hindrances, Lord God, sa among itawag na palibot, na mga makababag, Lord, sa pagtuon sa inyong pulong, sa bangin, Lord God, to rebuke mga utangan, Lord God, also, Lord God, sa among itawag na pagtuon, ka mamuntag, sa bangin ang matagpusa. Lord, use me, and bless, it's a number one, na naatri, Lord God, to devote, Lord God, na magkaroon ni of understanding sa inyong pulong, karoon nga buntag. Wala din mahimo, Lord, kung wala ka sa among tinabuhi, kinamong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan, in Jesus' name, amen and amen. Please, bigyan salamat kay Exxon. Ang Bible din Exxon, muli ang gitawag na public ministry ni Christ, naliha ka naas din sa tawag na kalibutan. In 35 Exxon, the next day, when John stood and two disciples, sakitaan niya mga si Christ, nagipangita, and looking upon Jesus, and he woke, he said, Behold, the Lamb of God. Verse 37, and the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? Kasi magpangita. They said unto him, Rabbi, which is to say the interpreter, the masters, which dwelleth thou. Verse 39, he said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. Verse 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Naigsoon si John, kauban na naigsoon si Andrew, gipalita nila si Christ aning nga time. Palababo si Nigsoon sa kanila tayo, nakita ni Andrew si Christ in verse 40, gingon ni verse 40, gingon sa Bible diya, one of the two which heard John speak, na John Istora si John, and followed him, ni follow sa Christ, was Andrew, si Andrew, ni follow ang John, o nakita niya si Christ, and the Bible says, kani si Andrew, ang igsoon niya, mao si Simon Peter's brother, yung niya, igsoon niya si Simon. Si Andrew, one of the brother, igsoon ni Pedro or ni Simon Peter. Nang igsoon sa kanila pasis, ang una nakakita kay Christ, wala ilain kundi si Andrew. Mark this, Andrew. Si Andrew, siya ang nakaunang nakita kay Christ,
O the Bible says, igsoon, in verse number 41 diha, ang unang makitaan mo diha, sa diha nga si Andrew nakakita kang Christ, when he saw Christ, when he met Christ, the Bible says, verse 41, the first word, he first, kung saan the next word? Find it. Mark the word igsoon, find it. Sa diha nga si Andrew nakitaan niya si Christ, ang unang-unang gibuhat ni Andrew igsoon, iyang gipangita. He first, ang unang gipangita niya, iyang igsoon. He first finded his own brother Simon, and said unto him, we found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. Not only nga iyang gipangita, verse 42, tanawa na, the next word, and he what? Brought. Iyan na pong gidala. Ganina, iyang gipangita, ikadua, iyan na makitaan, iyan na pong gidala, and he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas. Verse 43, son. Not only he find it, not only he brought, but number 3, the next word is what? The day what? Following. Una-una, gipangita niya si Simon, then iyang gidala kang Christ, then after iyang gidala kang Christ, the next word is what? He followed Christ. Remember, the day following Jesus would go forth into Galilee and find and Philip and said unto him, follow me. Now, it's so remember, sa diha nga si Andrew, na-meet niya si Christ. After he meet Christ, he find his brother, gidala niya iyang brother, and last, ni-follow sila diha sa Ginoo. Now, remember, it's all, sa kinabuhi nga Krismon mo, magyapon ni. Na ay siyang bali na kailangan Christ, unya ikaw gidala ka nga ikaw gipangita kaniya giampuan ka nga tao na ni dili kadua gidala kaniya kang Christ o karon ikaw nagapalo kang Christ. Now kung imong tan-awon igsuon, this is the one thing nga imong makita sa Bible nga nag-mention siya mahitungod sa word nga what? Soul winning. Mark this. Mayon nga soul winning igsuon, it will talking about what? Eternity. Wala na nag-istorya o mga temporal nga mga butang. Wala na nag-istorya o material nga butang. It is soul, kaning soul, mao ni ang mga inabuhi, hangtod sa hangtod. When Andrew saw Jesus, when Andrew met Jesus, the Bible says, he find first, isa man, iyang igsoon na, mayroong igsoon, iluwas ka karoon na buntag. Ang pinaka-first yung mga priority nga pili maluwas ang imong pamilya. Kay someday, ang imong pamilya, mauna ang igsuon ang pinakanindot ng makauban dito sa langit. It is sad kung maabot ang panahon ikaw naa sa langit, ang inyong pamilya naa sa impyerno. Mauna kung luwas ka igsuon, una-una ang pinaka-best atong pangitaon, atong susihon kinsa ang mga tao nga pili nato sa ngawan, kinsa pili ang masiran sa imong gitawag na kaluwasan. Ikaduha igsuon, after i-find, ibig sabihin nag-ampo nila, mo-try work out nila, and then muna tayo igsuon, imo silang dalon diya kang Christ. Dili dalon sa baptist, amen? Dalon kang Christ. Wala man namin siya ng Ginoo dira. Okay, dalon ni Andrew si Simon sa baptist, no? Dili. Iyang gidala, he sought Jesus. Gidala niya si Peter dito kang Christ. And the last, silang duwa ni follow kang Christ. Now, igsoon, kang mabuntag, a simple message from the Bible. Let's do all we can to bring people to Christ. Let's do all we can. Buhato na to ang pinaka the best or ang pinaka tanan, okay? All man, tanan. Buhato na to ang tanan nga magdala og kalag dira kang Christ. Amen? That's why so let's do all we can to bring people to Christ. So si Andrew, iyan ang gidala si Peter sa iyang gitawag diya kang Kristo. When Andrew met Christ, gidala niya si Pedro dito kang Christ. Now remember, son, we need to reach lost people. Soul winning means, it is bringing people to Christ. That is soul winning. Sa dili palandaan ng word soul is kalag. Winning means pagdaog. Pagdaog o galag. Soul winning means it is winning people diya ang Christ. It is bringing people to Christ. So that's why, kung madala matagkalag diya ang Christ, ato ang buhaton ang tanan. Amen? Now, soul winning is the job of every Christian. Soul winning, it is a job of every Christian. Di lang ni trabaho ni pastor, amen? Di lang ni trabaho ni Brad Bobby, di lang ni trabaho sa mga staff sa kanila church,
Now, soul winning is a job. Trabaho na igsoon sa matag Kristohanon. Kung tinuod ka kaluwas, kung tinuod ka Kristohanon, karong igsoon na buntag, the Bible says, mao ni ang time igsoon na imong masabta nga ang imong trabaho as a Christian is to win souls. Magdaog o kalag, musangya o kalag, pinsayin, masaangkon mo sila sa kaluwasan. Christians, it is our job. But sometimes, nakalimutan sa tinatawag na trabaho as believers. The purpose of a church of a Christian is to reach the lost. Ang purpose ani nga simbahan igsoon is to reach the lost. To share the gospel to every person. Now, I believe igsoon, kung kani nga simbahan, kung wala man talaga soul winning, dili na ta magsimba, oy. Puntaan mo naman tayo simbahan. Kung maka-igsoon, kinsa nagabuhi ani nga simbahan, kung sa'y heartbeat ani nga church, ang heartbeat ani igsoon ka na nagangakaw ang matag-usa, nag-share sa pulong sa Ginoo. Remember, as I said, kung makasangyaw ka sa pulong sa Ginoo, kanang ang tao, dili man ang musimba sa simbahan, that's okay. Wala man ta naglakaw para mahimo sila nga baptist, naglakaw ta para sa ilang kalag, amen? Remember, don't put on your mind, ingon ka pastor, kani sa yawan ako ni gusto mo simbahon sa simbahan, no, dili, mali na siya ka purpose. We try to explain to them about salvation, kaya naman, gusto na ito mas maluwas sila. Dili na mo trabaho nga dahil sa simbahan. Ang trabaho niyo yung sa Biblia, nakaw lang, amen? Dili na mo trabaho, bibipito na sa simbahan. Kung nakamay mo simba, that's okay, that's good. Pero dili na mo na trabaho. Ang trabaho niyo sa Biblia, go! Lakaw lang! Okay, believe everyone na nagalakaw, ang Ginoo nag-prepare of somebody nga gi-prepare niya ang imong masangyawan. Always remember, so when you're going, there's a blessing. Wala, gisip yan kung wala ka lang ka. Dili sayang ang imong oras. Dili sayang ang imong kinabuhi. Kung mulakaw lang yun ka. Pero usahay namin maglakaw, murag wala lang. Usahay biya ka na maglakaw, no? Magsangyaw ba? Kanang murag wala lang sa imo ha? Kanang wala lang sa imo ha? Buo na, gigamit sa Ginoo, may tili. Yan yung mga tao, dahil ng luwas. Kanang feeling mo nga natin. Naghahanap ng sangyawan. Uy, naghahanap ng luwas doon part. Uy, maputong tayo mga Ginoo. Wala ka nag-giyop sila. Kinapsikasin. Kaya naman, ang imo ka magayon imong gipairan. Dilit man ang Diyos. Now, remember, igsoon. Soul winning is a job of every Christian. Trabaho na ito amen? It is our job. Dili lang sa basa-basa na trabaho, but it is our job. As I said, kung nagtatrabaho ka, it is your job po. Nga kalag sa imong awas sa trabahuan, na masave sila. Kung nag-eskwela ka, it is your job, ang imong classmate, masave po sila. Now, every nagso na nagtawag na trabaho, mga sa Kristo, magdaog-daog kalag. Now, always remember, it is sad. Mauni ang base sa ang study sa mga churches. It is sad. 95% of a Christian never win souls. Sa ato pa, kung imong total ng tibo kasimbahanan, sa simbahan, imong total 95% of that members wala di pakay sa kalag sa tao. Sa ato pa, nalay 5% ang naga-care. Sa usa ka church, 95% of the church walay pakialam sa kalag sa tao. He never wins souls. Wala nakatry o witness, wala nakatry o sangyaw, wala nakatry o galang daog o galang. Now remember, Igsoon, mao niya makitabo ko sa mga kasimbahanan. Ang kasimbahanan ko Igsoon, they were trying to change after change. O ganinta na nila ang pinaka-importante nga na ay simbahan. Remember, na ay simbahan, kaya naman ang simbahan gamiton sa Ginoo nga na mga tao masave. Na ang simbahan, hindi makaluwas nimo. Pero kana nga simbahan mo na ang simbahan, tudluan ka sa pulong sa Ginoo, and kita mamino sa pulong sa Ginoo, katuon ka, kita ang mugawas sa Ginoo Igsoon. Ang mission field dili ang sulod sa simbahan. Ang mission field is outside the church. And we are the missionary. Dili mga missionary, hindi ka pastor. Pero sa lantaw sa Ginoo, so you are a missionary. Kaya naman, ikaw ang nagabit-bit sa pulong sa Ginoo. Ikaw ang gamiton sa Ginoo to share about the gospel to every creature. God never commanded the lost sinner to go to church. Ginagawa wala nga statement. Ang Ginoo wala nagkuman sa mga makasala, ang mga atong simbahan para maluwas sila. But ang Ginoo nagkuman siya na ang mga luwas, muadto sa mga makasala para masangyawan sila, para maluwas sila. Amen? Ang Ginoo wala nagkuman nga sometimes ngayon mga pastor sa pastor, paabot na mo simba. No, dili na kuman sa Ginoo nga magpaabot ka kanimo simba. Ang kuman sa Ginoo is go, amen. Lakaw, gawas sa mong simbahan. Kaya naman, a lot of people are dying, going to hell. A lot of people today, so nag-suffer na sila. They were trying to walking every day. Nagkapatulong sa
sa impyerno. So that's why God never commanded the lost sinners to go to church, but God commanded the church to go to the sinners. Muna nata extension class. I thank the Lord for all the workers na nagtatapang sa pagtudlo sa mga bata. I'm telling you, your labor is not in vain. Napagkait, nayo sa kapaso na ingon siya. Kung naa pa man siya opportunity nga ibalik sa ministry, niya anak siya, ilion niya ang mga bata tudluan sa pulong sa Ginoo more than sa adults. Pagkaigsoon, ang mga bata aduna pa ni kalag. Kaya mga bata, kailangan po nag-salvation. Kaya mga bata, gipalangga na sa Ginoo. Kung tawag mo story after story about sa mga bata, igsoon, we take the Lord na ang Ginoong sa Kristo, He loves the little children. And in fact, masayon kaayo sa miyawan ang bata more than sa adult. Ang adult, mabalibad na eh. Mo-share ka sa ilan, ayun ba bot na ano kung nailahan ka maagi. Ignon pa ka. Pero ang bata, the more you speak about the Word of God, the more they listen. Kung unsa ay magtudlo ka kamatuoran, malinaw sila. Malinaw garik pa ka. Kaya ang kamatuoran. Ingana ang bata ay sunod-sunod. Dili na ka magpaabot nga maadto para mga tao, dili para masangyawan sila. Kita ang maadto sa ilang heaven. Extension class, soul winning. Natay dance soul winning, natay ladies soul winning, natay men soul winning. Why we do that? Tingnan naman, mauna ang purpose sa church. That is the heartbeat of the church. Ibig sabihin, atong tawag na soul winning. The lost world soul is waiting for you to reach them. Ang mga tao na napalibot, sila nagpaabot naman din na. Abi lang nimo wala, gabo kapaabot na sila. Every time igsoon ng mga tawhanan gapaabot sa tuwa. Ug I believe mo na ang ilang gitawag na mo atong trabaho is to win them. Not everybody you win, they go to our church. Ginagawa ni. Not everybody you win, nag-aadto og simbahan. Dagan na kay taga-sangyawan outside sa kanila church, silingan, atong gidala diri na save sila. Pero dili tanan nga atong masangyawan na simbahan. That is okay. At importante gibuhat mo yung part na kay parts ilang tawag ng salvation. Remember this song. Kung nasangyawan man na siya, kung nidawat siya, okay. Kung wala man, wala na kailabot diha. Ang importante gibuhat nimo imong part. Na someday dili ka paninglan sa Ginoo. Nga kaning tao namatay niya atong impyerno tungod kay iyang gipili nga unsa man wala na ginaw sa imo ka. Og mauna atong gusto matabo sa kasuano kay David, let's do all we can to bring people to Christ. Ako sa mera, ngano pastor? Ngano dala man taana, ngano ato nang buhaton pastor? Why we do all we can to bring people to Christ? Number 1, sa magduga because of time. Ano ka ba na Biblia? In the book of Acts, chapter 5, verse 28 down to verse 29. Acts 5:28 to 29. Now, igsoon, we need to do all we can. Atong buhaton pinaka-best ato, ang atong pinaka-influence ato, igsoon, atong buhaton para ma-reach out ang mga tao, mga loved ones ato. Acts chapter 5, verse 28 down to verse 29, the Bible says, nagtawa lang sa mong Biblia, wala yung Acts 5:28 and 29. The Bible says, saying, did not we strictly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Verse 29. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Now, in Peter, in sa Bible, si Peter, nagwali sa Paulo sa iyo, gipugnan siya sa mga katawan, sa mga Hudyo, o sa mga tao na palibot nila. But ingon ni Peter, mas maayo pa na ma-obey sa Ginoo more than sa tao. Another one point, why we do our all best or all we can to bring people to Christ. You know what? Number 1, because naay mga example in the early churches. In the early book of Acts, there are a lot of people na nagabuhat na ali nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. The disciples were scattered abroad teaching about the gospel. When Paul got saved, Paul said in Sadia, iyang giwali ang pulong sa Ginoo. Isa pa ka verse sa Gabriel, chapter 5, verse 42. Sabay na, siguro gamay. It is because in the example of the early church, mga unang ang mga simbahan, chapter 5, verse 42, the Bible says, and the dairy and the temple, and every house, this is not to teach and preach what?
Jesus, naigsoon, and daily in the temple, and every house. Naigsoon, soul winning is house to house. Amen? Dili church to church, house to house. Ibig sabihin, you're knocking doors, you're trying to meet that guy or that man na nasa daw magkapanimalay, preaching them, telling about Christ. Kaya sa Bible grade, mga tao before in the early church, they were trying to go to the temple and every house, this is not to teach and preach the Lord Jesus. Sa mga verse ng Gabriel, 4:4. Acts chapter 4, verse number 4. The early church is on. They're trying to preach the gospel. They're trying to win souls. Many of them got saved because of the gospel. Chapter 4, verse 4, the Bible says, in the hundred, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. May mga tao nga nito sa wali nila Peter, the Bible says, na ay ginawag na 5,000 nga nito sa mga verse, Acts 8:4. Acts chapter 8, verse 4. The early church is on. They're trying to preach the gospel. The early church trying to win souls at a time. Chapter 8, verse number 4. The Bible says, therefore, they that were scattered abroad went everywhere, preaching the word. Now, so always remember, we need to do all we can to bring people to Christ. And number one, because the example of the early church. And the last verse of Acts 20, verse 20. The early church is on trying to be a blessing to other persons. Try to win souls. Try to be a blessing. Makasangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Chapter 20, verse 20. The Bible says, and how I get back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have told you what? Publicly. Like this. And house to house. Remember, Exxon, the early church before, wala pa na tao, wala pa na kalimutan na. For the early church, sana sila sa una before Exxon, nagdadaog din sila og kalag. And that's why, kung ang early church nagdadaog og kalag, sa atuwa ka Exxon, we must win souls. Amen? Amen. Ang atong mga forefathers, nagpakamatay ng tungod aning gospel. Na ay mga heroes of faith, nga namatay, tungod kay i-preserve nila ang gospel. And now, ang gospel na ana sa imuha. And now, you are saved. You are the only one na magpadayon kung unsa imong naangkon diha sa Dios. Amen? That is salvation. Ang kaluwasan sa imong naangkon, walay lain na musangyaw sa ubang nga tao kung dili ikaw luwas. As I said, dili pili musangyaw kaluwasan, dili luwas. So may share mo. Kung dili ka luwas, sa share mo. Paunsa man naman sa tao kung dili matay. Ibig di ka magsanga, dili luwas. Ngayon ka, Brad. Makutahan ko ba? Kung maabot ang kamatayon sa imong ginabuhi, nakasiguro ba kag langit? Kung yung tubag, ikaw upat yun. Langit ka ka? Hindi ka katubag. So remember, as I said, dili pwede mawali o garawasan ang dili luwas. Kung may posible mawali o garwasan, it's the same thing, the early church, sila Peter, Paul, all the disciples, nangamatay sila when Stephen preached the gospel, na nangamatay na sila igsoon sa pagbali sa pulong sa Ginoo para makaangkon na kita og kaluwasan. And now, ang kaluwasan na sa imuha. It is your time to share the gospel to every creature. Panahon na nato. Kung wala ilang panahon, nangamatay na sila, ang early church, kung wala ilang time. Gisakripisyo ilang kinabuhi, gitry nila og workout ilang kinabuhi, o sa diya igsoon ang ilang kinabuhi na nangamatay, nangawala na igsoon, ikaw na ang bunga. You are the fruit of those people na nangamatay na. And now igsoon, naa sa imuha karon ang susi para ang ubang nga tao makaangkon sa kaluwasan. This is the good news, igsoon. The gospel is the good news. Christian, we need to understand that we have a little time. We have a short time. Ang Ginoo mubalik, ang Ginoo hapit ang mubalik pa ng Diyos. If we don't have enough time to share the gospel to every creature, sayang kayo at gibuhat. That's why igsoon, kaning mga early church, in the book of Acts, yung tunan, grabe ang ilang gibuhat. Grabe ang ilang gihatag ang sakripisyo para na yun ang mga tao masave. And you know what, the ba igsoon? Nga naabot ang gospel sa Asia. Isoli ang gospel na sa Jerusalem. Why the gospel came to Asia? Because of Paul. Kung si Paul igsoon, wala nagbaliw, kaluwasan, may tungod sa kaluwasan sa tawag na Asia, I don't believe kung kita karon tuot sa Ginoo.
When I believe igsoon, there are a lot of things na imo makita sa history after history in the old times, in the early church, sa mga nag-una to igsoon, ang wa sa laing ginawali kundi ang pulong sa iyo may tungod sa kaluwasan. And I said, if you are saved, let's do all we can to bring people to Christ. If you have classmate, kung eskwela man ka, use your pagka-estudyante. Kung trabaho man ka, kung naakay gitawag nga opportunity to share your co-workers, then share the gospel to them. Number 2, dito magdugay because of time. Why we need to do all we can to bring people to Christ. Number 1, because of the example of the early church. Number 2, atong abrihan. Mark chapter 16, verse 15. Mark chapter 16 and verse 15. Familiar verse. Mao ni ang kuman ni Christ. Kung importante kay naigsuon. It is a great commission. Kung imo tanawon sa book of Matthew, it is a great commission. Chapter 16 verse 15, the Bible says, tanawon sa mong Biblia, Mark chapter 16 verse 15. Ingon diri, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. In the book of Matthew chapter 28 verse 19 and 20, go ye therefore to teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Like so on, we need to do all we can to bring people to Christ, number 1, because of the example of the early church, number 2, because we are commanded. We are commanded. Diba, so on mo ni ang last command ni Christ. This is the last command of Christ sa mga disciples, sa mga believers. And I like what one pastor Asha, the last Christ command, it is our first priority. Ang last na sugo ni Christ, mao na itong gitawag ng first priority. The Great Commission. Kung sa man ang Great Commission, the Great Commission is what? The person got saved. After he got saved, they were baptized. And then what? They were what? Disciples. Number 1, got saved, get baptized, and then keep them in church, and what? Disciple them. Wala yung sa Bible. Kailangan mo sa inyo masutulong sa inyo. Maluwas siya, mabaptize siya, and then what? Ma-disciple siya. Now remember, son, this is commanded by God. As I said, dili tao na kumani. Dili sa pastor na kuman sa imo. But it is the commanded of God. Commanded God nga sa din ang mga believers, mao'y maglataw, musangyaw sa pulong sa Ginoo. Remember, son, this is the last time. Mauni ang last command sa Ginoo, mo ni ang pinakalas sa Ginoo man. Kani magmatay, mobalik na ang Ginoo dito sa langit. Sa kanila time, giistorya niya mga katawan niya, okay, go yun, mangako kamo o isang yung may balita. Okay, sa Bible ito, and then bautismuhin sila, and after na, tudluin sila sa talang mga butang na naasa kong tawag na pulo. Kung ako mag-auban sa inyo, hangtod sa hangtod. Remember, son, sa kanila time, son, this is the last command, is the last statement ni Christ before siya nibalik sa langit. And remember, importante kayo ni. Di ba mga teenager sa hay, kumulakaw si mama, pag mayon ganun si mama ganun nga, anak, mulakaw sa ko, kaya malingki ko, mga mga gamit, kanang nahugas siya, okay, panglimpyo sa balay, ano ba? O niya, labi ka may ang mga bulingon niya, para gaman na bulingon sunod. O niya, ubali ka yung mama, wala na mag-imuhan kung siya matabo. Pukul na ka. Kung dili yaw bunal gina. Kung dili yaw bunal gina. Ngayon, importante itong inyong ibilin. Nak, bantay mo, balik ito niya. Wala na ikaw kaugas plato. Bantay lang dyan ka. Hindi ka kalaba. Okay na, wala lang dyan ka. But remember, son, importante ito. May nawag, nagsugro ka. Ingana, importante ang pulong ng command sa Ginoo sa tuwan. Sa iyang pagbalik, paningon na niya. Now remember, the last command of Christ, very important. Ngayon sa istorya ba? Ako naman siya istorya before sa inyo ha. Naiusa ka, Juan. Naiusa ka, tigulang na ba? Kaya, ano yung tigulang, dagan siya mga anak, kunya, ang ilahang balay, mga compound na ko siya, compound. Then, sa diya, kamatinon na siya, ipatawag kita ng mga anak, sekarang mga ginawa, pag kamatinon na gani, ipatawag ka ng mga anak ba? Ipatawag kita ng mga anak, meeting na ba? Alas ang muta na diri, kanang hapit akong mamatay. Leaders sa kayo ko, siguro mga pinalang ka-days ay mamatay ako ani. So, na ako ibilin sa inyo nako ibilin sa inyo kuman, kung ayaw gidin nyo ni buhata. Ay, bantayan ninyo niya, nako ibilin sa inyo ang istorya, kaling istorya, importante yung kayo ni.
O ana siya, nak, mamatay na ko, pinakaadlo, mamatay na ko. Amo nga nabilin diri. Na ako ibilin siya nga istorya pero kani bantayan gid yun o ana siya nak. Kung mamatay man ko, kanang bakante nga luti na tapat sa tumbalay, ayaw gid na ibaligya. Kana siya ba? Ayaw gid na ibaligya. Importante kay nang ayuta. Ayaw gid na ibaligya. Anak kung anak ano man tayo nga ibaligya, basta ayaw na gid na ibaligya. Ayaw gid na ibaligya na kanang ta ayaw gid na ibaligya. Ay mga anak pod, ay mamaingon sa amahan, wala pod nang ibaligya. Pagkamatay sa ilang anak, asa ang papa, namatay ang papa nila. Pila ka days sa ilang mga sa ilang gitawag na pila ka days sa iyang paglubong, lubong na din siya. And then, dito na realize sa iyang mga anak, nga ano diya nga wala gipabalikya sa iyang papa katong luti sa ilang tapal sa ilang balay, kay ilang na realize katong yuta are di dito ilaha. Kaya kung iyan ang gibalikya, kadili ila, patay ko sila. Okay, ang istorya ba? Importante. The last human of Christ. So, it's the first para yung sa Kristohanon. Always remember, when we go, there's a blessing. If you want to be a soul winner, the first thing to do is what? To go. Kung gusto ka mahimong soul winner, lakaw! Wala man na yung ginoo nga mas winner, nagkakasibahan. Wala na yung ginoo mo, simba lang ta. Tayo na, magkalto kang simbahan, tutuon sa tulong sa iyo, kung sa'yo magtulaan diya. Wala ibong isang yaw. We need to do. We want to be a soul winner. Then first thing, kailangan ka mulakaw. When you build soul sa paglakaw, na blessing. The best soul winners. The best soul winners are those who still go when it is not convenient. Ang pinaka-the best sa soul winner is soon ka na maglakaw ka kadili ka ginahan. Kaya bang wala si imong mood ba mulakaw ka. Kung mao na yung sa pastor sa mga yana siya. Sa time na dili ginahan mulakaw, mao na ang pinaka the best time na mulakaw ka. Mura kaya po na siya o ganang mabasa ang Bible. Sa time na dili ginahan mo Bible, mao the best time mabasa ang Bible. Sa pag-ampo, mao gyapon. Sa time na dili ginahan mo ampo, mao na pinaka the best time nga mo ampo ta. Na igsoon sa time na dili ginahan mo lakaw, mao na pinaka best time mo lakaw ka ngayon man. There are many people waiting on you. O ang Ginoo nag-prepare na daan. And you know what? Mao na ang time. The best soul winner are those who still go when it is not convenient. As a Christian soul, we need nga ato ning buhaton sa gitawag ka kinabuhi. Obey God in everything. Obey God in soul winning. The thing nga mag-soul buhaton is wala tao na ka. You need to go na. Wala ginayon ang Ginoo nga ikaw maluwas sa tao. Dili lang ikaw maluwas sa tao. Ang Ginoo maluwas sa iya ha. But remember, kung imo na diyong tumanon ang imong paglakaw, naagyo panalangin. Nagabi nasampulan gid ni gabi naglakaw. Suluin ang gini gabi, alas 6:30, hawak na gani, nakaw may. Ang amot plano ni Brad Julius, maadto pa dito. Mao bitaw plano mo. So Lord, prepare, ampo may Lord, before we go Lord, ampo ampo in one Lord, Julius. Lord, kami sa tao nga prepare, tao nga katong among masangyawan karon gabi. So amo rin yung plano mo na to, gid. Nakaw diwa ni wala sa mato, among among plano parido gid ni. Pero sa diya gabiyahin ni, si Brad Julius, nakauna siya, pastor, naarip kay ila ba? Di sa kuyan. Kanang sa kwan, naik akong kupari. Nagsuon, wala may kaabot ng palino gabi. Tama na rin sa kuyan, for thank the Lord, usa ka paningalay, naluwas. Ang amahan, na save. Ang anak, na save. Ang inahan, na save. Og lipay kay sila. Og mo magkaigsoon, kanay nga tao, usa sa mga tao nga kunang ilang pinakamaayo nga tao. Ngano pastor? Ginaliman ka sa iyang pagpautang og kwarta, siya ang maulaw maningil. Alam ko siya, Brad, dili ba rin? Sa mo man mga bayaran ng utang, imo gyud paningon. Di ko pastor, di ko anak kasi tao. Kung naaman siguro mo ang tao, katong tao, amen. Taga na nag-discount sa iya, pero still, nagkapautang niya po siya. But remember, niya sa pastor, hindi, doon ko kapulungan ningin. Maulaw doon ko. Kung magsugat na sa nagunta sa kuwa, ako pa'y mulikan. Kung naunsa, ikaw pa'y utangan, ikaw pa'y mulikan. Alagali ko, kung naamay pinakabutan na tao, kung nailan katong kawan na butan, maayos gina ka tao. Pero anak ko siya, Brad, kabulo ba ka, Brad? Madunggan sa Ginoo ang iyong pagkamaayo. Dili aksidente nga naabot isang panimalay karon.
kana imong pagtabang sa mga tao Brad, maayo na. Pero dili na makadala sa mga pagdirian sa Dios. Kamulo ba ka Brad? Katong mong naangkon nga kaluwasan, maotoy mo dala sa imo dito sa gangarian sa Dios. Pati tayo niya. So, di buok niya kinabuhi, dugay na tayo sa ginahali ko siya, kaya maayon siya na tao. Kaya naman, gusto na niya, utabang na yung tao. Nagsugod siya sa negosyo, gamay ang negosyo niya, maski malugi siya, okay lang, basta ang tao, dili lang yung malain sa iya. Ha. Maski ang kapital niya, below na tayo, pero sige lang, i-give niya. Naagos ay heart ba, na mutabang sa tao. Nagtesimony siya, sa pastor, baka pastor, na one time, nanagat ko pastor ba? O niya, nanagat ko, niya sa tanong nanagat, diba, sa pagdunggo, ginang mo, loy kayo kaya palito sa mga buyer daw, barato na daw tayo, apoy ginapanagat. Sa diya kalagi, nagpanagat sa one time, nanagat, sa nagilat siya. Sa ba, Lord, kung saan man ako, Lord, nga makatabang ko sa uban ng mga tao, ha? Usama sa akong mga kauban, mga luoy kayo, pareho kami ng isda, o niya, wala ko yung mga income, kanang daog-daogon lang sa uban, ano ba, luoy kayo ba? Kung prao ng isda, o barato kayo, yan sa kuha, so naggilat ko na pasal. Pero kitagaan sa wisdom sa Ginoo daw. O gisugod sa negosyo, ang iyang kapital 1/4 lang. Pero sa diya na grabe ang iyang pagpanikamot, try to help other people. Bakit ito, hindi sa inyo ha? Taghan na kayo nangutang sa iya, pero anter ka rin kabayad. O niya, dili ko siya maningil. Alam mo na ito, magningil ka. Dili ko ba maulog, dili ko ba sa mao, dili akong dili ginahan. Pero doon na mo sa awat kwarta, muhatagod siya. Mugibwe gid siya. Maluoy ba? Kung saan pa maluloy-on kay nga tao. O sigsoon gabi, wala gid aksidente nga naabot pa siya panimalay, but thank the Lord. Ang iyang pag-abot-an karon himo ang sakto kay naman. Ang iyang pag-abot-an pwede na kay sa makasulod sa langit naman. Naa na si Kristo sa iyang gitawag na kasing-kasing. Wala gid nagdawig son. Nga maabot na nga panimalay, kana ka panimalay, dawaton nga welcome kaayo, okay kaayo, and then pag uwi na mo, gipatalan ba yung isda? Kanindot na lang yun yung sa wedding, amen? Baka mo sa wedding ka na agi blessing, amen? Amen. Ang gabi po, di lang kami. Brother Bobby and Brother Dongkoy, lataw sila. I know, Brother Dongkoy, dugay lang ang puwa yan, kaya maring amo. Anong hapon, ang suwirin ni Dongkoy, nakita na mga tao. Anak ko siya, anong kamurong gipatabawon sa iyong balay? Karag bata din sa balay, anong kamurong gipatabawon? Kapag ganun may anak ko, nakita niya nga, magbilin siya o gamay giselyo sa ilang balay, hindi mawala. Kinaano siya, batang kong patrabaho ko na, tingala ito yung nga mo nga, ako maglimpyong, apil maglimpyong siselyo, wala mabili. Tumulog ito, ikumpluter, gito automatic. Moto nga sila, maski pagtulong ano, di malimpyuhan, sila dongkol, gikwaon, sila dongkol, malimpyuhan sa ilang balay ba? Mo lagi ginahire limpyo kay kabaw siya katong matawana. Kabalo siya kani si Dongkoy. Dili ka manghilabot. Dili man mo unsa ka kwarta ng ngabot ba? Ino ison ang iyan kinahanglan gigamit. Gabi biyato nila yang amo. Ang iyang amo nga luwas. Amen. Gisangawan ni Bobby ang iyang amo. Sino sila pangalan? Abi na ko og Bobby gisangawan ba? Bobby po din gisangawan. Kapag mo ba, ilan mo na niya, may istorbo na siya. Giadtungan kami ni Bobby now. I believe so now. Kamanod ko si Dongkoy kapre ani tawhana. Every time na naas siya palimalay yung Lord and tawhana masave na. Dugay na nagresign si Dongkoy yung masangawan. Pero gabi na sangawan nila. The Bible gingon ko sa pangalan ko na luwas ko dapat. Ano ko hastang dawata. Si Dongkoy hangtod karon nangisi. Gabing kalipay, kaya naman, kaya nagdaog o galag. Amen? That's why as a believers, Christians, ang tinuod ng kalipay, wala sa material na utang. Ang tinuod ng kalipay, wala sa kwarta. Ang tinuod ng kalipay, if you see someone na nirepent, nisalig ang Christ, o nakasiguro kung mamatay, patulong sa langit. Amen? Mauna ang kalipay sa kasuhanon. And I believe so, dili mato madala mga kamong gisagawan, wala ko nagdaog mong simba. Dili na ako to, isip ko mong simba sa dili. Ang importante na luwas siya. Amen? Ang importante na luwas. That's why every Christian we need to go. Lakaw na yun. More na gumawa sa Ginoo. The command of God is go. And when we go, number 3 points, God will what? Glorify. Sa imong kinabuhi, ano ang Ginoo dili malipay? Yung wala ka nag-involve soul winning. Always remember, dili na trabaho ni Brad Bobby, dili na trabaho ni Brad Elman, dili na akong trabaho. But every Christian, always remember, it is our job to win souls. Kung luwas man dyan ka, puhata ang tanan na mudala o kalag diya sa Diyos. Kaya ito na, of time. Number 3 points, it will bring glorify God.
And number 4 points. Ganong kailangan butang nigso ang mga atong buhaton tanan butang para makadaog kagala because it will keep the loss to go to hell. Soul winning igsoon is try to hinder and try to be a blessing sa mga tao igsoon na dili sila maadtog impyerno. Remember, anak ko sila sabi, ang impyerno sa lugar. Ang impyerno puno og sakit. Ang impyerno is a real place, is a place of torment, is a place of thirst. And many people there to igsoon karong nga buntag, they will suffer forever. Remember igsoon, lake of fire. Kanang ayo kanang lugar igsoon, hangtod sa hangtod na siya. Gitawag sa igsoon eternal death. Mao na ang impyerno. And that's why I realize igsoon karong buntag, number 1 point, let's do all we can to bring people to Christ. Number 1. Because tingin sa itong ginito nga igsoon, kay gusto na ito igsoon, nga mo niya ang gibuhat sa mga early churches. Dalawa, it is commanded by God. Ikatulo, it will bring glory to God. And last igsoon, it will keep the lost to go to hell. Remember, it will keep the lost to go to hell. Every Christian, if you go to soul winning, I believe igsoon, those people around you, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So, igsoon, nato ay matabang, kung matabang sa kato, magkaroon burden sa kalag. Now, as I said, ako na nagbalik sa inyo ang pagdaog galag dili naman na siya ingon nga mag one-on-one ka mo share sa pulong sa Ginoo. Now, dili man tanan karon igsoon na adre kabalo ka mo share. Tama? Di ta kabalo sa pagsugod, asa magsugod, asa mag-start o sa ending. But even paghatag og trust is a part of soul winning. Invite people to church is a part of soul winning. Your testimony is a part of soul winning. That's why igsoon sa kinabuhi Kristiyanon, let's do all we can to bring people to Christ. Remember, when Andrew bring Peter, ano ko sa inyo si Pedro igsoon gigamit pag-ayo sa Ginoo. Kapag ba ka, kung naay tao nga masave, ang Ginoo magluwas sa iya, ang Ginoo magamit sa iya, kapag ba ka igsoon, di mo mabalaan kung paunsa ang tao gamiton sa Dios after siya masave. But the good thing is, naatay part dito. Let's do all we can to bring people to Christ. Na igsoon, there are many people in hell today. They were crying, trying to escape, pero wala na good chance. Karon gani o, init na gani kahita. Amot, pinaka-degressive sa karon. Gusto na nato mangita ang area ng hugnaw. Pila lang ka minuto, pila lang ka oras. But remember, hell is forever. It is a lake of fire. People there are gnashing their teeth, may ulo di mamatay, may mga butang igsoon sa impyerno kung sa diin mo ipadulungan sa mga tao na wala pinakabaton itong Kristo. Let's do all we can to bring people to Christ. Ako tayo, let's pray. Lord, once again, thank you for your goodness, Lord. Salamat. Ikaw nabuntag. Lord, hindi mo mabuhat ko na kung wala ka sa mong kinabuhi. Lord, we know that our lives will be a blessing to other people. Lord, give us burden. Give us more desire, Lord, na magdaog pag lumakalag. Lord, soul winning is very important sa matag Kristiyanon. That's why, Lord, karong nabuntag. Akong pag-angko, ikaw magatabang na mo, Lord. Na whatever kung katrabaho man mi, naganegosyo, gaswela man mi, Lord, baski dili mawala sa mga nahuna, Lord, na mubit-bit og somebody, danon dira sa imong gitawag ng mga tiinan. Lord, I pray that you will bless your people. Help them, Lord, to pray everyone. Kung kinsa man ilang mabit-bit, ang ilang madala, Lord God, sa imong gitawag na gingharian. Lord, akong pag-angko, kung unsa man matulan ka mabuntag, magkapabilin sa among gitawag na Kristiyanon kinabuhi. Lord, once again, we put everything into us. We love you in Christ's name. Pagyo ko sa ulo, kaya sa mata, igsoon,